Mundo nga naman ng politika sa Pilipinas. Kapag kaanib ka, ligtas ka. Kapag ikaw ang maingay at lumalaban, kakasuhan at ikukulong ka. At higit pa dyan, tatanggalin ka sa pwesto. Ngayon may balitang tatanggalin sa pagkasenador si Senator Rodante Marcoleta. Seryoso nga ba ito? O isa na naman itong malinaw na taktika para patahimikin ang pinakamaingay na boses sa issue ng flood control? May naiulat kasi na ipinagpapaliwanag ng Sandigang Bayan 3rd Division si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat ideklarang suspended bilang incumbent senator dahil sa umano'y kasong plunder. Nakakalungkot, di ba? Sa bansa natin, tila kung sino pa yung tumatayo para mag-imbestiga sa malalaking anomalya, sila pa yung biglang igigisa at ikukulong. Pag-usapan natin ang mismong ibinabato sa kanya. Ang aligasyon ng plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta ay walang anumang kinalaman sa flood control o sa kahit anumang pampublikong pondo. Hindi ito galing sa kaban ng bayan sa buwis na pinaghirapan nating lahat. Ito ay mga donasyon mula sa mga taong naniniwala sa kanya at sumusuporta. Ngayon ang tanong, bakit si Senator Rodante Marcoleta lang? Samantalang halos lahat ng nakaupo ngayon, mapasenador man, congressman, kahit na ang presidente ay may natanggap na donasyon mula sa iba't ibang donors para sa kanilang kampanya at advokasya. Bakit parang may special treatment o nakatutok lang kay Senator Rodante Marcoleta? Malinaw pa sa sikat ng araw, pang-iipit at pagpapatahimik. Alam kasi ng lahat na siya ang isa sa pinakamaingay at pinakaaktibong nagsasalita para mabuksan ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na flood control scandal. Si Senator Rodante Marcoleta ay ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Isa siya sa nakakuha ng napakataas na boto nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, ganun-ganun na lang, nababawiin ang mandato ng bayan? Hindi na ako magtataka kung tuluyan nilang subukang tanggalin siya para lang mapagtakpan ang totoong mastermind at ang totoong nakawan sa kaban ng bayan. Subukan nating tingnan ang mas malaking rason. Kung kaya nilang gawin ito sa nakaupong senador na may milyong-milyong boto, tingin nyo, magkakaroon ba ng maayos at patas na eleksyon sa 2028? At tingin nyo ba may magaganap na eleksyon? Sa pananaw ko, walang eleksyon na magaganap kung hindi natin mapipigilan ang ganitong kalakaran. Binabraso na ang proseso at ginagamit na ang lahat ng ahensya ng gobyerno para gipitin ang mga kritiko. Habang busy ang iba sa politika at pagpapatahimik sa kalaban, tingnan nyo ang nangyayari sa buhay natin. Mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin, mahal na singil ng kuryente, at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kapag wala ang hustisya at wala nang titindig sa gitna ng lahat ng ito, tayo ring mga karaniwang mamamayan ang kawawa at apektado. Kaya sa panahong ito, kailangan nating maging mulat. Kung hindi tayo magkakaisa at titindig, baka magising na lang tayo sa isang araw na tuluyan nang nawala ang hustisya sa bansang ito.